Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, mas lalong napapatingin ang buong mundo sa gitnang silangan. Halos araw-araw ay may balita tungkol sa mga banta ng digmaan, paglala ng alitan at pagtaas ng takot na maaaring mauwi ito sa isang mas malaking conflict na posibleng makaapekto sa maraming bansa. Dahil dito, maraming tao ang nagtatanong, ito na ba ang digmaan na matagal nang hinulaan sa Biblia? Sa loob ng libu-libong taon, ang Biblia ay naglalaman ng mga propesya tungkol sa mga bansa, digmaan at mga pangyayaring mangyayari sa hinaharap. At sa ilang bahagi nito, may mga talatang nagsasalita tungkol sa mga bansa sa gitnang silangan at sa kanilang papel sa mga huling araw. Kaya ngayon, maraming nagtataka kung may koneksyon ba ang mga nangyayari sa pagitan ng Israel at Iran sa mga sinaunang propesyang iyon. May binabanggit nga ba ang Biblia tungkol sa mga bansang ito? At kung mayroon man, ano ang sinasabi nito? Mas lalo pang nagiging interesante ang tanong kapag isinama ang isa pang makapangyarihang bansa sa mundo, ang Amerika. Dahil matagal nang kilala ang Amerika bilang isa sa pinakamalakas na kaalyado ng Israel. Kung sakaling sumiklab ang isang malaking digmaan sa rehiyong ito, posible bang madamay ang Amerika? At kung mangyari iyon, may binabanggit ba ang Biblia tungkol sa papel nito? Posible bang ang mga pangyayaring nakikita natin ngayon sa Middle East ay hindi lamang simpleng tensyon sa politika, kundi bahagi ng isang mas malaking kwento na matagal nang naisulat sa Biblia? Sa video na ito, susuriin natin kung may mga propesya nga ba sa Biblia na maaaring may kaugnayan sa Israel, Iran at maging sa Amerika, at kung ano ang sinasabi ng mga talatang ito tungkol sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Sa kasalukuyang panahon, muling nakatuon ang atensyon ng buong mundo sa gitnang silangan dahil sa patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa loob ng maraming taon, hindi na bago ang alitan ng dalawang bansang ito, ngunit sa mga nakaraang taon ay tila mas lalo itong tumitindi. Madalas nating marinig sa balita ang tungkol sa mga banta, military operations at mga pahayag mula sa mga lider ng dalawang bansa na nagpapakita kung gaano kalalim ang kanilang hidwaan. Ang Israel ay matagal nang itinuturing ang Iran bilang isa sa pinakamalaking banta sa kanilang seguridad. Isa sa mga dahilan nito ay ang patuloy na pag-develop ng Iran ng kanilang military capabilities at ang kanilang mga pahayag laban sa estado ng Israel. Sa kabilang banda, ang Iran naman ay matagal nang kritikal sa Israel at sa mga pulisya nito sa rehiyon. Dahil dito, patuloy na umiinit ang relasyon ng dalawang bansa at maraming eksperto ang nagsasabing anumang maliit na insidente ay maaaring maging dahilan ng mas malaking sagupaan. Ngunit hindi lamang Israel at Iran ang kasangkot sa usaping ito. May isa pang makapangyarihang bansa na may malaking papel sa sitwasyon, ang Amerika. Sa loob ng maraming dekada, ang Amerika ay isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Israel. Nagbibigay ito ng suporta sa larangan ng militar, teknolohiya at diplomasya. Dahil dito, kapag may nangyayaring tensyon o banta laban sa Israel, kadalasan ay may reaksyon din mula sa Estados Unidos. Dahil sa relasyong ito, maraming analyst ang nagsasabi na kung sakaling sumiklab ang isang direktang digmaan sa pagitan ng Israel at Iran, malaki ang posibilidad na madamay ang Amerika. At kapag nangyari iyon, maaaring hindi na lamang ito manatiling isang regional conflict. May mga nag-aalala na ang ganitong sitwasyon ay maaaring humantong sa isang mas malaking digmaan na posibleng makasangkot ang iba't ibang bansa sa mundo. Dahil dito, tumataas ang takot ng maraming tao na ang patuloy na paglala ng tensyon sa gitnang silangan ay maaaring maging simula ng isang mas malawak na pandaigdigang krisis. At habang patuloy nating nakikita ang mga balita tungkol sa mga pangyayaring ito, hindi maiwasan ng ilan na magtanong, may kaugnayan kaya ang mga nangyayaring ito sa mga propesiya na matagal nang nakasulat sa Biblia? Isa sa mga tanong na madalas itanong ng maraming tao ay kung binabanggit ba talaga ang Iran sa Biblia. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na hindi.
dahil wala tayong makikitang talata na direktang gumagamit ng pangalang Iran. Ngunit kapag tiningnan natin ang kasaysayan, may isang mahalagang bagay na dapat maunawaan. Ang bansang kilala natin ngayon bilang Iran ay dating tinatawag na Persya. Sa katunayan, sa loob ng maraming siglo, ang opisyal na pangalan ng bansa sa kasaysayan ay Persya. Noong taong 1935 lamang nagsimulang gamitin sa pandaigdigang komunidad ang pangalang Iran. Kaya kapag nababasa natin sa mga sinaunang aklat, kabilang na ang Biblia, ang pangalang Persya, ito ang tinutukoy na bansa na kilala natin ngayon bilang Iran. Ang Persya ay isang makapangyarihang imperyo noong sinaunang panahon. Isa ito sa mga pinakamalalakas na kaharian sa mundo noon at may malaking papel sa kasaysayan ng mga bansa sa gitnang silangan. Dahil sa impluwensya nito, hindi nakapagtataka na binanggit din ito sa ilang bahagi ng Biblia, lalo na sa mga aklat na tumatalakay sa kasaysayan at mga propesiya. Isa sa mga pinakakilalang talata na binabanggit ang Persya ay matatagpuan sa aklat ng Ezekiel. Sa Ezekiel, Kabanata 38, talata 5, may isang propesiya tungkol sa isang malaking digmaan na mangyayari sa hinaharap laban sa Israel. Sa talatang ito, binanggit ang ilang mga bansa na magiging bahagi ng isang malaking alyansa na lalaban sa Israel. At sa listahang iyon, malinaw na nabanggit ang pangalang Persya. Dahil dito, maraming mga nag-aaral ng Biblia ang naniniwala na ang Persya na tinutukoy sa talatang ito ay ang modernong Iran. Ito ang dahilan kung bakit kapag pinag-uusapan ang mga propesya sa Biblia tungkol sa mga bansa sa gitnang silangan, madalas na napapasama sa usapan ang Iran. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga propesya sa Biblia ay kadalasang may malalim at komplikadong kahulugan. May iba't ibang interpretasyon ang mga iskolar at mga guro ng Biblia tungkol sa eksaktong kahulugan ng mga talatang ito. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang Persya na ngayon ay kilala bilang Iran ay isa sa mga bansang nabanggit sa mga propesya na may kinalaman sa mga pangyayaring may kaugnayan sa Israel. Isa sa mga pinaka-pinag-uusapang bahagi ng Biblia pagdating sa mga propesiya tungkol sa digmaan sa mga huling araw ay ang matatagpuan sa aklat ng Ezekiel, partikular sa Kabanata 38 at 39. Dito binanggit ang isang makapangyarihang pinuno na tinatawag na Gog mula sa lupain ng Magog na mamumuno sa isang malaking koalisyon ng mga bansa upang salakayin ang Israel. Ayon sa propesya, sa isang panahon na inilarawan bilang mga huling araw, maraming bansa ang magsasama-sama upang umatake laban sa Israel. Hindi ito isang simpleng alitan lamang sa pagitan ng dalawang bansa. Sa halip, inilalarawan ito bilang isang malawak na alyansa ng iba't ibang mga bansa na magkakaroon ng iisang layunin, ang labanan ang Israel. Sa listahan ng mga bansang nabanggit sa propesyang ito, kabilang ang Persya na tulad ng nabanggit natin kanina ay tumutukoy sa modernong Iran. Bukod dito, binanggit din ang Kush na karaniwang iniuugnay ng mga iskolar sa mga rehiyon sa Afrika, partikular sa lugar na malapit sa modernong Sudan at Ethiopia. Nabanggit din ang Put na madalas namang inuugnay sa mga lugar sa hilagang bahagi ng Afrika. Kasama rin sa listahan ang Gomer at ang sambahayan ni Togarma na pinaniniwala ang tumutukoy sa mga sinaunang rehiyon na matatagpuan sa bahagi ng Eurasia, malapit sa lugar ng modernong Turkey at mga kalapit na bansa. Ang mga pangalang ito ay nagmula sa sinaunang heograpiya, kaya naman patuloy na pinag-aaralan ng mga eskolar kung paano ito maiuugnay sa mga modernong bansa ngayon. Ang mahalagang punto sa propesiyang ito ay hindi lamang ang pangalan ng mga bansa, kundi ang ideya na magkakaroon ng isang malaking alliance laban sa Israel. Ipinapakita ng teksto na ang iba't ibang bansa mula sa iba't ibang rehiyon ay magsasama-sama sa isang malawak na koalisyon. Dahil dito, maraming Bible scholars at mga nag-aaral ng propesiya ang naniniwala na ang mga kabanatang ito sa Ezekiel ay tumutukoy sa isang malaking digmaan na mangyayari sa hinaharap. Para sa ilan, ito ay isang pangyayaring magaganap bago ang mga huling kaganapan sa kasaysayan ng mundo.
Gayunpaman, may iba't ibang pananaw tungkol sa eksaktong kahulugan at timing ng propesiyang ito. May mga naniniwala na ito ay literal na digmaan na mangyayari sa hinaharap, habang ang iba naman ay nakikita ito bilang simbolikong paglalarawan ng isang malaking labanan sa pagitan ng mga puwersang laban sa Israel. Anuman ang interpretasyon, malinaw na ang propesya ng Gog at Magog sa Ezekiel 38 at 39 ay isa sa mga pinakadramatikong paglalarawan ng isang malaking digmaan sa Biblia, isang digmaan kung saan maraming bansa ang magsasama-sama laban sa Israel sa isang panahon na inilarawan bilang mga huling araw. Isa sa mga pinaka-nakakaintrigang tanong kapag pinag-uusapan ang mga propesiya tungkol sa Israel at sa mga digmaan sa mga huling araw ay ito: nasaan ang Amerika sa lahat ng ito? Kung titingnan natin ng mabuti ang mga talata sa Biblia, lalo na ang mga propesiya sa Lumang Tipan tulad ng nasa aklat ng Ezekiel, Daniel at iba pang bahagi ng kasulatan, mapapansin na maraming bansa ang binabanggit. May mga lugar na malinaw na tinutukoy tulad ng Persya na iniuugnay sa modernong Iran at iba pang sinaunang rehiyon na pinaniniwalaang tumutukoy sa mga bansa sa gitnang silangan, Africa at Eurasia. Ngunit pagdating sa Amerika, may isang mahalagang bagay na napapansin ng maraming nag-aaral ng Biblia. Walang direktang talata na tahasang nagsasabi tungkol sa bansang ito. Walang malinaw na pangalang tumutukoy sa Amerika sa mga propesya na naglalarawan ng mga digmaan sa mga huling araw. Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang interpretasyon ang mga Bible teachers at mga scholar. May ilan na naniniwala na maaaring kabilang ang Amerika sa tinatawag na mga Western nations o mga bansang kaalyado ng kanluran, kahit na hindi ito tahasang binanggit. Sa pananaw na ito, posibleng ang Amerika ay bahagi lamang ng mas malaking grupo ng mga bansa na may impluwensya sa pandaigdigang politika. Mayroon namang ibang interpretasyon na nagsasabing sa panahon ng mga pangyayaring inilalarawan sa mga propesiya, maaaring hindi aktibong makikialam ang Amerika sa mga kaganapan sa gitnang silangan. Para sa ilan, maaaring ito ay dahil sa mga pagbabago sa pandaigdigang kapangyarihan o sa mga pangyayaring magpapahina sa kakayahan ng bansa na makialam sa mga internasyonal na alitan. Mayroon ding mga nagmumungkahi ng isa pang posibilidad na sa paglipas ng panahon, maaaring humina ang impluwensya ng Amerika sa pandaigdigang entablado, kaya naman hindi ito malinaw na lumilitaw sa mga propesya na nakatuon sa ibang mga bansa at rehiyon. Sa huli, ang katotohanan ay ito: wala talagang malinaw na talata sa Biblia na direktang tumutukoy sa Amerika. Dahil dito, patuloy na pinagdedebatehan ng maraming guro ng Biblia at mga iskolar kung ano nga ba ang magiging papel ng bansang ito sa mga pangyayaring maaaring mangyari sa hinaharap. Ang ilan ay naniniwalang may nakatagong pahiwatig, habang ang iba naman ay nananatiling maingat at sinasabing hindi natin dapat lagyan ng tiyak na kahulugan ang mga bagay na hindi malinaw na binanggit sa kasulatan. Sa puntong ito, isang mahalagang tanong ang lumalabas sa isipan ng maraming tao. Natutupad na nga ba ngayon ang mga propesiyang ito? Ang totoo, iba-iba ang pananaw ng mga nag-aaral ng Biblia tungkol dito. May mga naniniwala na ang mga propesya sa Ezekiel, lalo na ang tungkol sa Gog at Magog, ay hindi pa talaga natutupad. Ayon sa kanila, bagamat may mga pangyayaring nangyayari ngayon na tila kahawig ng mga inilalarawan sa Biblia, hindi pa raw ito ang mismong digmaan na tinutukoy sa propesiya. Gayunpaman, may ilan ding nagsasabi na maaring nakikita na natin ang ilang mga senyales na maaring maghanda sa mundo para sa mga pangyayaring iyon. Isa sa mga bagay na madalas nilang binabanggit ay ang patuloy na pagbuo ng mga alyansa sa pagitan ng iba't ibang bansa. Sa kasaysayan, ang mga bansa ay patuloy na bumubuo ng mga kasunduan at pakikipag-alyansa, lalo na sa mga rehiyong may mataas na tensyon tulad ng gitnang silangan. Isa pang bagay na napapansin ng marami ay ang patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng mga bansang may kinalaman sa rehiyon na ito. Ang mga hidwaan, pagbabanta
at military preparations na madalas nating naririnig sa balita ay nagdudulot ng pangamba na maaaring magkaroon ng mas malaking sagupaan sa hinaharap. Ngunit isa sa mga pinakamahalagang pangyayari na madalas itinuturo ng mga nag-aaral ng propesya ay ang pagbabalik ng Israel bilang isang bansa noong ika-20 siglo. Matapos ang halos 2,000 taon na wala itong sariling estado, muling naitatag ang Israel bilang isang bansa noong 1948. Para sa marami, ito ay isang napakahalagang pangyayari dahil maraming propesya sa Biblia ang nagsasalita tungkol sa Israel bilang isang bansa sa mga huling araw. Gayunpaman, mahalagang tandaan na kahit may mga pagkakatulad sa pagitan ng mga pangyayari ngayon at ng mga propesyang binanggit sa Biblia, maraming eksperto rin ang nagsasabing hindi pa ito ang eksaktong digmaan na inilalarawan sa aklat ng Ezekiel. Marami pa ring detalye sa propesya na hindi pa natin nakikita na nangyayari sa kasalukuyan. Dahil dito, ang ilan ay nagsasabing ang mga nangyayari ngayon ay maaaring mga paunang pangyayari lamang o mga kaganapan na maaaring maghanda sa mundo para sa mga mas malalaking pangyayari sa hinaharap. Kapag pinag-uusapan ang mga propesiya sa Biblia, madaling matuon ang pansin sa mga digmaan, krisis at mga nakakatakot na pangyayari. Ngunit mahalagang maunawaan na ang layunin ng mga propesiya sa Biblia ay hindi upang takutin ang mga tao. Sa halip, ang mga propesyang ito ay ibinigay upang ihanda ang mga tao. Ipinapakita nito na ang kasaysayan ng mundo ay hindi basta-basta lamang nangyayari ng walang direksyon. Sa pananaw ng Biblia, ang mga pangyayari sa mundo ay bahagi ng isang mas malaking plano na alam at nakikita ng Diyos. Ang mga propesiya ay nagsisilbing paalala sa mga tao na maging mapagmatyag sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong mabuhay sa takot, kundi sa halip ay maging handa at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya. Para sa maraming mananampalataya, ang mga propesiya ay nagbibigay ng pag-asa at katiyakan na kahit gaano man kagulo ang mundo, may kontrol pa rin ang Diyos sa takbo ng kasaysayan. Ipinapaalala nito na ang mga pangyayari sa mundo ay hindi lampas sa kanyang kaalaman o kapangyarihan. Kaya sa halip na magdulot ng pangamba, ang mga propesiya sa Biblia ay dapat magsilbing paanyaya upang mas palalimin ang ating pananampalataya, mas pag-aralan ang salita ng Diyos at mas maging handa sa anumang mangyari sa hinaharap. Sa huli, ang tanong ay nananatiling bukas. Ang mga nangyayari ba ngayon sa pagitan ng Israel at Iran ay bahagi na ng mga propesya sa Biblia o isa lamang itong normal na tensyon sa pandaigdigang politika? Maaaring may iba't ibang pananaw ang bawat isa at patuloy pa ring pinag-aaralan ng maraming iskolar at guro ng Biblia ang mga talatang ito upang mas maunawaan ang kanilang kahulugan. Ngunit ngayon, nais naming marinig ang inyong opinyon. Sa tingin ninyo, ang mga nangyayari ngayon sa Israel at Iran ay may koneksyon ba sa mga propesiyang matagal nang nakasulat sa Biblia? O sa palagay ninyo, isa lamang itong pangkaraniwang alitan sa pagitan ng mga bansa? Isulat ang inyong mga pananaw at opinyon sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang content tungkol sa kasaysayan, mga misteryo at mga propesiya na patuloy na nagbibigay intriga sa maraming tao sa buong mundo.